So ang sinabi lang namin dito, hindi namin pinipigilan yan because that's part of freedom of expression. Huwag nyo lang gagamitin sa pangangampanya. So kung halimbawa, nag-like ka lang, o kaya nag-share ka, na wala ka namang ibang comment, that's perfectly valid. We recognize that as an exercise of one's freedom of expression. Walang masama doon. Pero kung halimbawa nag-like ka o kaya nag-share, nilagyan mo ng statement na let us vote for this person, that's a different thing. Mainit na ang kampanya para sa nalalapit na May 2025 national and local elections. Dahil dito, muling binigyang diin ng civil action ang mga patakaran ukol sa paggamit ng social media ng mga kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng Joint COMELEC-CSC Advisory o Joint Circular No. 1 Series of 2016, mahigpit na ipinagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno ang anumang uri ng partisan political activity, online man o offline. Paliwanag ni Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng CSC, ang partisan political activity ay tumutukoy sa gawaing isinusulong ang pagkahalal o pagkatalo ng isang partikular na kandidato o partido sa eleksyon. Sakop ng regulasyong ito ang lahat ng empleyado ng pamahalaan, kabilang ang mga opisyal at kawani sa lahat ng sangay ng gobyerno, mga empleyado sa government-owned and controlled corporations na may original charter, mga tauhan ng state universities and colleges, career officers na pansamantalang naka-assign sa political posts, mga uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, pati na ang mga empleyadong naka-leave dahil sila ay nananatiling bahagi ng serbisyo publiko. Paglilinaw ng CSC, maaari namang mag-like, mag-share, mag-comment o mag-repost ng mga election-related content sa social media ang mga kawani ng gobyerno. Subalit ang mahigpit na ipinagbabawal ay ang anumang kilos na maaaring ituring na pangangampanya o panawagan ng suporta, pabor man o laban sa isang partikular na kandidato o partido. Nilinaw ng komisyon na hindi paglabag sa mga constitutional right ng mga government employee ang nasabing kautusan dahil batay ito sa 1987 Constitution at iba pang batas na umiiral sa bansa. Makikita nila na wala po kaming nilalabag na kahit anong parte ng ating saligang batas. Our basic rights are intact. We are merely enforcing the prohibition which has been there since time immemorial. Nanggaling yun sa iba't ibang batas, no? Meron sa Omnibus Election Code, meron sa Executive Order 292, which is the Administrative Code of 1987. At meron ding parte nun ay base sa the 2017 RACS. The RACS, yung Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Samantala, nagpaalala rin ang CSC sa lahat ng kawani ng pamahalaan na maging maingat at responsable sa kanilang social media behavior, lalo na sa panahong mas sensitibo ang mga usaping politika sa bansa. Ayon sa komisyon, ang paglabag sa naturang alituntunin ay maaaring magresulta sa suspensyon o tuluyang pagkatanggal sa serbisyo. Magsasabi ka lang, no, simple statement, mapaparusahan ka ng ganong katagal, it's not worth it. Kaya mas mabuti pa, iwasan na po natin yun. Let us not engage in any form of partisan political activity. Again, it's not worth it. Paalala pa ng CSC ngayong papalapit na ang halalan, mahalaga na mapanatili ang tiwala ng publiko sa integridad ng mga empleyado ng gobyerno, kaya dapat ding mapanatili ang political neutrality sa gitna ng campaign period. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.